Lumaki si Lorenzo sa simpleng tahanan na gawa sa yero at kahoy, kung saan ang bawat sulok ng bahay ay may bakas sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang. "Anak, tapusin mo muna yung takdang aralin mo bago ka manood ng TV," sabi ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang naglalaba sa malaking palanggana sa gilid ng bahay. Si Aling Rosa ay isang labandera na araw-araw nagpupunyagi para may makain ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagod, laging nariyan ang ngiti ng kanyang mukha. Bagamat halata sa mata niya ang bigat ng kanilang kalagayan. Si Mang Tonyo, ang ama ni Lorenzo, ay jeepney driver. Araw-araw niyang binabaybay ang mga kalsada ng Maynila mula umaga hanggang gabi. Malalim na mga linya sa kanyang noo ang bakas ng mga taon ng paghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw at usok ng tambutso. Ngunit kahit gaano ka-stress ang buhay, palaging bumabalik si Mang Tonyo sa bahay nang may birong, "Baka mag-artista na ako neto sa sobrang itim ko sa biyahe." Sabay tawa na nagpapagaan ng mabigat na araw. Ngunit sa likod ng kanyang mga biro, alam ni Lorenzo ang sakripisyo ng kanyang ama. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa maliit na mesa, tahimik ang lahat. Si Lorenzo ay nakatungo, nagmumuni-muni habang inuubos ang kanin at tuyo. Ang kanyang kuya, si Nestor, ay hindi umuwi ng gabing iyon. Hindi naman na iyon bago. Madalas kasing naglalakwatsa si Nestor kasama ang mga barkada niya. Tumigil na rin ito sa pag-aaral, bagay na labis na ikinagagalit ni Mang Tonyo. "Si Nestor na naman. Wala na talagang pagbabago tong batang to," bulong ni Mang Tonyo habang ipinipilit pigilan ng galit. Halatang pigil ang kanyang boses, ngunit ramdam ni Lorenzo ang tensyon sa paligid. "Naku Tonyo, baka naman may dahilan ng anak mo. Bata pa yan, magbabago rin." Palubag loob ni Aling Rosa. Kahit pa siya mismo ay pagod na rin sa paulit-ulit na usapan tungkol sa kanilang panganay. "Di na bata yan, Rosa. 2 taon nang hindi pumapasok. Kung anong napala ng barkada niya, yun din ang kinahinatnan niya." Malakas na sagot ni Mang Tonyo, sabay patong ng kobyerto sa mesa. Nagtilamsikan ng sabaw, ngunit walang nag-abala na punasan ito. Tahimik lang si Lorenzo. Natututo mula sa mga usapan ng kanyang mga magulang. Ang hindi pagkakasundo tungkol kay Nestor ay madalas nang nangyayari. At alam ni Lorenzo na ang masamang barkada ng kuya niya ang dahilan kung bakit bihira na itong umuwi sa kanila. Madalas niya itong makitang nakatambay sa mga kanto kasama ang mga lalaking mukhang wala ring plano sa buhay. Minsan, si Nestor ay uuwi ng madaling araw, lasing at walang pakialam sa galit ni Mang Tonyo. Isang gabi, nangyari ito muli. Bumukas ang pinto ng bigla, sabay lakad ni Nestor papasok ng bahay. Namumula ang mga mata. "Nestor!" sigaw ni Mang Tonyo, sabay hawak sa braso ng kanyang anak. "Saan ka galing? Wala ka na bang balak umuwi dito ng desente?" "Ano bang pake mo?" sagot ni Nestor, pilit kumakawala sa mahigpit na hawak ng ama. "Bata pa ako. Kaya ko pang bumawi. Hindi ko naman kasalanan na wala kayong pang tuition para sa akin eh." Bulyaw ni Nestor bago tuluyang kumawala at tumungo sa kanilang maliit na kwarto. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lorenzo sa kanyang higaan. Naririnig niya ang bawat buntong hininga ng kanyang mga magulang mula sa kabilang kwarto. Pakiramdam niya ay tila siya ang naiipit sa pagitan ng galit at pangarap, ng mga sakripisyo ng kanyang mga magulang at ng mga kabiguan ng kanyang kuya. Sa murang edad, alam niyang kailangan niyang magtagumpay. Ito ang naging aral na dala-dala niya araw-araw sa eskwela. Kahit pa simpleng papel at lapis lang ang kaya niyang dalhin kumpara sa kanyang mga kaklaseng may magagarang gamit. "Ayos lang yan, Lorenzo. Darating din ang panahon para sa'yo," ang madalas na sabi ng kanyang ina kapag nakikita nitong malungkot siya sa mga gamit ng kaklase. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ng ina, alam ni Lorenzo ang hirap ng kanilang pamilya. Kaya sa bawat araw, pinipilit niyang maging mabuti sa eskwela. Umaasang balang araw, makakaya niyang ibangon ang kanyang pamilya mula sa kanilang kalagayan. Sa eskwela, mabilis na napansin ng mga guro at kaklase ni Lorenzo ang angking galing niya sa pagguhit. Isang araw, habang nagpapaliwanag ang kanilang guro tungkol sa proyekto sa art class,
tinawag si Lorenzo ng isa niyang kaklaseng si Miko. Pare, tulungan mo naman ako dito sa project natin. Ang ganda ng mga drawings mo eh. Baka pwedeng ikaw na lang ang gumawa. Bayaran na lang kita. Nagulat si Lorenzo, ngunit nakita niya ang pagkakataon. Talaga? Sige, tutulungan kita. Sagot niya, kasabay ng tahimik na pag-asa na makakatulong ang perang ibibigay sa kanya para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Ngunit may isang problema. Wala siyang gamit pangguhit. Ang kanyang lapis ay kalbo na at ang papel na ginagamit niya sa eskwela ay manipis na parang kopya lamang ng mga notebook ng iba. Kaya, laking pasasalamat niya nang lapitan siya ni Jenny, isang kaklase, at inalok siyang ipahiram ang mga gamit nito. Lorenzo, mukhang kailangan mo to, sabi ni Jenny, sabay abot ng set ng colored pencils at sketchpad. Naku, salamat Jenny ha, wala kasi talaga akong gamit eh, ani Lorenzo habang nagkatinginan sila. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang kaginhawaan na kahit kapos siya ay hindi siya nag-iisa. Dahil sa tulong ng kanyang mga kaklase, unti-unti niyang nagagampanan ang mga proyekto hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa iba. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, binabayaran siya ng mga kaklase. Minsan, nagbibigay sila ng kaunting pera, minsan naman, pagkain o kaya gamit sa eskwela. Sa bawat proyekto na natatapos niya, hindi lang siya nakakatulong sa mga kaklase, kundi nadadagdagan pa ang tiwala niya sa sarili. Unti-unti, mas nagkaroon siya ng gana na ipagpatuloy ang pag-aaral. Bagamat may mga araw na gusto na niyang sumuko dahil sa hirap ng buhay. Bakit nga ba ako susuko? Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Bulong niya sa sarili habang nagdodrawing sa ilalim ng isang puno sa likod ng eskwela. Dito niya madalas gawin ang mga proyekto dahil tahimik at malayo sa ingay ng mga kaklase. Sa kanilang tahanan, kahit hirap sa pera, hindi bumitiw ang mga magulang ni Lorenzo sa pangakong mapag-aral nila ang kanilang bunso. Huwag kang mag-alala anak, gagawin namin ni Itay ang lahat para makapag-aral ka. Ang laging sabi ng kanyang ina tuwing nag-aalala siya. Kahit pa maliit ang kita ng ina sa paglalaba at ng ama sa pag-jeepney, sinisigurado nila na may baon si Lorenzo at may pangmatrikula tuwing mag-i-enroll. Ang kanilang pagsusumikap ang nagsilbing inspirasyon kay Lorenzo upang mas pagbutihin pa ang pag-aaral. Marami ring naging kaibigan si Lorenzo dahil sa kanyang talento. Madalas siyang nilalapitan ng mga kaklase tuwing may mga drawing projects at dito niya natutunan ang halaga ng pakikisama. Lorenzo, baka naman pwede mo rin akong tulungan sa art project ko. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Carla, isa sa mga kaklase niyang mahilig makipag-usap sa kanya tuwing recess. Ngiti lang ang isinagot ni Lorenzo. Hindi niya akalain na dahil sa simpleng talento, magkakaroon siya ng mga kaibigan at makakahanap ng mga paraan upang makatulong sa kanyang pamilya, kahit pa sa maliit na halaga. Napagtanto niyang kahit simpleng paraan lamang ito, isang hakbang ito patungo sa pag-abot ng pangarap na hindi na nila kailangang maghirap ng kanyang pamilya balang araw. Habang patuloy siyang nagpapakita ng husay, unti-unti na rin siyang nirerespeto ng mga klase at guro. Lorenzo, mahusay ang ginawa mong ito. Napakaganda ng detalye. Minsang puri ng kanilang guro sa kanya. Hindi man perpekto ang buhay, alam niyang may mga pagkakataon na nagbibigay ng liwanag sa madilim nilang kalagayan. Pagkatapos ng ilang taon, sa wakas ay nakapagtapos si Lorenzo ng elementarya. Malaki ang naging pagbabago sa buhay niya. Nakapagtapos siya ng may karangalan at mas lalong tumingkad ang kanyang talento sa pagguhit. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa eskwelahan, nanatili pa rin ang hirap ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang nag-uusap sa hapagkainan, bumungad ang masamang balita. May balita na ako, Nestor. Sabi ni Mang Tonyo na tila hirap magsalita. Nakatitig lamang siya sa plato at halos walang kibo. Tumigil sa pagkain si Lorenzo, nagtaka sa bigla ang pagbabago ng mood. Anong balita? Tanong ni Aling Rosa na halatang kinakabahan. Hindi maganda. Nakulong si Nestor. Sagot ni Mang Tonyo
habang malalim ang buntong hininga. Nadakip siya matapos magtangkang umakyat ng bahay para magnakaw. Lasing daw at nasa impluwensya ng droga nang mangyari yun. Namutla si Aling Rosa. Agad itong tumayo at napahawak sa ulo. Diyos ko, ano na ang nangyari sa anak natin? Bakit umabot sa ganito? Tahimik lang si Lorenzo. Sa kabila ng mga alitan nila ng kanyang kuya, hindi niya inaasahan na ganito ang magiging kinahinatnan ng buhay ni Nestor. Matagal na nitong iniwan ng kanilang tahanan, ngunit iba pa rin ang sakit ng malaman ang naging buhay ng kanyang kuya. Isang desisyon ang nagpabagsak sa buong pamilya. Habang ang lahat ay tila nahuhulog sa kalungkutan dahil sa sinapit ni Nestor, si Lorenzo naman ay patuloy na nagpakita ng determinasyon. Mas nagiging masipag siya sa pag-aaral at nagpapalago ng kanyang talento. Hindi siya sumuko sa mga hamon ng buhay. Madami siyang kaibigan at kaklase na naging malapit sa kanya dahil sa kanyang husay sa pagguhit. Minsan, nagugulat na lamang siya na ang nagiging dahilan kung bakit gustong pumasok ng iba sa art class. Ngunit sa kabila ng mga ito, isang malaking tanong ang bumalot sa kanilang tahanan. Paano na ang high school ni Lorenzo? Isang araw, habang nakaupo sila sa maliit na sala, tahimik na nag-uusap si Mang Tonyo at Aling Rosa tungkol sa nalalapit na pasukan. Nakikinig si Lorenzo mula sa isang sulok. Rosa, hindi ko alam kung kaya pa natin, sabi ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang kanyang noo. High school na si Lorenzo, mas malaki na ang gastos. Nakikita mo naman ang potensyal ng bata, Tonyo. Hindi natin pwedeng sukuan si Lorenzo. Napakatalino niya, lalo na sa pagguhit. Kailangan nating hanapan ng paraan. Sagot ni Aling Rosa na tila pigil ang paghikbi. Napailing si Mang Tonyo. Ngunit halata ang kanyang pagpipilit. Saan tayo kukuha ng pera? Mahina ang biyahe ng jeep ngayon. At sa ganitong kalagayan pa tayo. Kung kailangan pa nating umutang, gagawin ko. Narinig ni Lorenzo ang usapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Alam niyang nahihirapan na sila, pero alam din niyang iyon lang ang paraan para magpatuloy siya sa pag-aaral. Dumaan ang ilang araw at patuloy na pinag-uusapan ng kanyang mga magulang ang posibilidad na mangutang upang mapag-aral siya. Ngunit bawat usapan ay may halong kaba. Paano kung hindi nila mabayaran ang utang? Paano kung mas lalo silang magipit? Isang gabi, lumapit si Lorenzo sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, hindi ko po kayo gustong mahirapan. Kung kailangan, pwede naman po akong tumigil muna sa pag-aaral. Baka makahanap po ako ng trabaho para makatulong. Napaluha si Aling Rosa sa narinig. Anak, hindi mo dapat iniisip yan. Hindi ka dapat tumigil. Malayo ang mararating mo. At hindi namin hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumayo si Mang Tonyo at tumingin kay Lorenzo. Hindi kita hahayaang maging tulad ng kuya mo, Lorenzo. Gagawin namin ng nanay mo ang lahat para magpatuloy ka sa high school. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi na sumagot si Lorenzo. Naramdaman niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanya. Alam niyang mahirap ang magiging landas nila, pero batid din niya na walang halaga ang pera kung hindi nila ipaglalaban ang kanyang kinabukasan. Sa kanyang isipan, isang pangako ang umusbong. Gagawin niya ang lahat upang hindi masayang ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Hinding-hindi niya sila bibiguin. Nagsimula ang high school ni Lorenzo at agad niyang napansin ang pagbabago. Mas mataas na ang antas ng mga aralin, mas maraming proyekto at mas malaki ang pangangailangan sa mga materyales. Hindi tulad ng elementarya, halos bawat linggo ay may bagong proyekto at karamihan dito ay nangangailangan ng mga bagay na kailangang bilhin. Kartolina, colored paper, glue at iba pang materyales na madalas mahal. Nakakaubos ng oras at pera ang mga ito, lalo na sa isang pamilyang kapos tulad ng kanila. Anak, ito ang baon mo para sa linggong to, sabi ni Aling Rosa isang umaga. Iniaabot kay Lorenzo ang isang lumang pitaka na medyo naninipis na. Pasensya ka na ha at
hindi ko madadagdagan. Tiyagain mo muna yan. Ngumiti si Lorenzo, kahit na alam niyang sapat lang iyon para sa pamasahe niya papunta sa eskwela. Ayos lang, Nay. Makakaraos din tayo. Ngunit sa likod ng ngiti, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Malayo ang high school mula sa kanilang bahay at araw-araw siyang nangangailangan ng pamasahe. Dahil dito, nagdesisyon si Lorenzo na maglakad na lamang pauwi pagkatapos ng klase para makatipid. Habang naglalakad siya pauwi, kadalasang nadadaanan niya ang mga mas modernong bahay at mas may kayang pamilya. Nakatingin siya sa mga estudyanteng nakasakay sa magagarang sasakyan at minsan ay naiisip niya kung paano kaya kung ganoon din ang buhay niya. Pero binabalik niya ang kanyang atensyon sa kalsada. Pilit na nilalabanan ang inggit at nagpapaalala sa sarili na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Para makatulong sa kanyang mga magulang, bumalik si Lorenzo sa paggawa ng mga proyekto ng kanyang mga kaklase. Isang bagay na elementarya pa lang ay sinimulan niya na. Ngayon, mas malaki ang demand. Hindi lamang ang mga kapareho niya ng baitang ang nagpapagawa sa kanya, kundi pati na rin ang mga nakakatanda sa kanya. Mga seniors na nahihirapan sa kanilang mga art projects o mga kaklase na walang oras o interes sa paggawa ng sariling proyekto. Ang bawat proyekto ay may kapalit. Minsan pera, minsan pagkain, o gamit tulad ng mga materyales na kailangan niya para sa kanyang mga sariling assignment. Isang araw, habang nag-uusap ang ilang kaklase niya, lumapit si Mark, isang senior sa kanilang eskwelahan. Lorenzo, balita ko magaling ka raw sa pagguhit. Pwede bang tulungan mo ako dito sa final project ko? Kung okay lang, babayaran kita. Sabi nito habang inaabot ang mga materyales. Napatingin si Lorenzo sa malaking proyekto. Kailangan nito ng oras at tiyaga, pero alam niyang malaking tulong ang bayad na ibibigay. Oo naman, Mark. Kailan mo ba kailangan? Sa susunod na linggo pa, pero mas mabuti kung matapos mo na agad. May bibigay ako bukas para sa bayad. Salamat. Magagawa ko yan. Sagot ni Lorenzo, sabay kuha sa mga materyales. Naging regular na ang mga ganitong transaksyon ni Lorenzo sa kanyang mga kaklase. Halos lahat ng art projects ng iba ay dumadaan sa kanya. Sa bawat pagtanggap ng proyekto, alam niyang kahit papaano ay nakakabawas ito sa bigat ng gastusin sa bahay. Ang kanyang mga magulang ay hindi rin masyadong nag-aalala dahil napapansin nilang kahit papaano may kinikita si Lorenzo mula sa kanyang talento. Isang gabi, habang nasa hapagkainan, napansin ni Aling Rosa na may kakaibang ngiti si Lorenzo. Anak, parang magaan ang loob mo ngayon ah. Kamusta ang eskwela? Okay naman po, Nay. Marami po akong natapos na proyekto. At bukas, bibigay nila ang bayad. Madami rin po akong natutunan sa paggawa. Sumagot si Mang Tonyo nang nakangiti rin. Lorenzo, napakabuti mo talaga. Kung ganyan lang din sana ang kuya mo noon, hindi sana siya napariwara. Tahimik si Lorenzo, pero sa puso niya, alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati rin sa kanilang pamilya. Ang bawat hakbang pauwi mula sa eskwela, ang bawat proyektong ginagawa niya para sa iba, at ang bawat sakripisyo ay para matiyak na makakapagtapos siya. Alam niyang hindi madali ang daan patungo sa tagumpay, pero handa siyang ipagpatuloy ito. Isang hakbang, isang guhit, at isang pangarap ang dala sa bawat araw na dumadaan. Isang hapon, pag-uwi ni Lorenzo mula sa eskwela, ramdam agad niya ang tensyon sa bahay. Pagpasok niya sa pintuan, napansin niyang tahimik ang lahat, na hindi karaniwan. Nay? Tay? Tanong niya habang inaayos ang sapatos sa may pinto. Nang tumingin siya sa sala, nakita niya ang kanyang kuya, si Nestor, nakaupo sa lumang sofa na tila hindi mapakali. Kukuya? Gulat niyang tanong. Alam niyang dapat ay nasa kulungan pa si Nestor at may ilang taon pa bago makalaya. Lumapit siya sa kanyang ama na nakaupo malapit kay Nestor. Ngunit bakas ang pagkairita at tensyon sa mukha nito. Bago pa siya magtanong ulit, si Mang Tonyo na ang nagsalita. Tumakas siya sa kulungan, Lorenzo. Mahina, ngunit puno ng galit ang tinig ng kanilang ama. Nakatakas ang kuya mo. At ngayon,
Nagtatago dito sa bahay. Nanlaki ang mata ni Lorenzo sa narinig. Bakit kuya? Alam mo namang hahanapin ka ng mga pulis. Pag-aalalang tanong ni Lorenzo, pero si Nestor ay hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Ano bang paki mo ha? Sagot ni Nestor nang masama ang tingin kay Lorenzo. Ano bang alam mo sa pinagdaanan ko? Ikaw, nakakauwi ng maayos, nakakapag-aral. Samantalang ako nandito, nagtatago. Hindi pa man sumasagot si Lorenzo, nagsimulang magalit si Nestor nang mapansin ang mga libro ni Lorenzo sa mesa. At bakit ka pa nag-aaral? Ano bang silbi niyan? Halatang paborito ka nila nanay at tatay no? Ako, hindi nyo man lang pinagpatuloy sa high school. Tapos siya, ginagastosan nyo pa ng pamasahe at proyekto. Galing nyo rin no? Napatingin si Lorenzo sa kanyang mga magulang. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sumabat si Mang Tonyo, na tila pigil na ang galit. Alam mo kung bakit hindi ka namin pinagpatuloy, Nestor? Mula elementarya pa lang, cutting classes ka na. Kasama ng mga kaibigan mong walang pangarap. Ewan ko ba kung bakit ka naging ganyan? Tumindig si Nestor, nagbabandang lalapit kay Mang Tonyo. Kayo rin naman kasi. Di nyo man lang ako sinuportahan. Wala nga kayong pake. Lahat ng atensyon, binigay nyo kay Lorenzo. Paano naman ako, ha? Anak nyo rin naman ako, Lagi na lang akong mali. Di nyo man lang makita yung ginawa kong tama. Ikaw ang nagdesisyon para sa sarili mo, Nestor. Sigaw ni Mang Tonyo, hindi na napigil ang galit. Hindi kami ang nagpabaya. Ikaw tong laging nagmamalaki pero anong napala mo ngayon? Nakulong ka dahil sa sariling kagagawan mo. Nanginginig ang buong katawan ni Nestor, ngunit hindi na ito nakipagtalo. Umupo ulit ito sa sofa, nanginginig ang mga kamay. Sige, ayoko nang makapagtalo. Bigyan niyo na lang ako ng pera at aalis na rin ako dito. Nagulat si Lorenzo. Pera? Para saan? Tanong niya, ngunit halata na sa kanyang isipan ang sagot. Kumaripas ng buntong hininga si Nestor bago muling nagsalita. Kailangan ko ng pera para makabili ng... para makalayo na rin sa lugar na to. Sigurado akong hinahanap na ako ng mga pulis. Tumayo si Mang Tonyo at lumapit kay Nestor. Anong pera? Wala kaming pera para sa mga kalokohan mo. Tila nawalan na ng pasensya si Nestor. Huwag mo na akong paasahin, tay. Kailangan ko ng pera para makabili ng droga at para makaalis na sa lugar na to. Pesting yan. Hahanap ako ng ibang lugar na pagtataguan. Kailangan ko to. Pabalang na sigaw ni Nestor. Ano? Droga? Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing para sa kasalanan mo. Galit na sigaw ni Mang Tonyo. Ngunit bago pa mag-eskalete ang sitwasyon, sumingit si Aling Rosa. Umiiyak. Dala-dala ang isang lumang sobre. Tonyo, hayaan mo na. Baka makalayo na siya. Umiiyak na sabi ni Aling Rosa, iniaabot niya ang sobre kay Nestor. Ito na lang ang naipon natin. 10,000. Ipagdasal ko na lang na ligtas ka. Tila nabawasan ang tensyon. Ngunit nang makita ni Nestor ang laman ng sobre, tila ba napuno ito ng pagkadismaya. Ano to? 10,000 lang? Seryoso ba kayo? Parang limos naman to. Galit na sigaw niya. Ngunit kinuha pa rin ni Nestor ang pera. Pagkatapos, napatingin siya kay Lorenzo. Ikaw, may pera ka ba? Nagulat si Lorenzo. Wala kuya, wala akong pera. Pero hindi naniwala si Nestor. Mabilis niyang sinunggaban ang bag ni Lorenzo at binuksan iyon. Hinulungkat ang mga gamit sa loob at sa ilalim ng ilang papel at libro, nakita niya ang naipon ni Lorenzo mula sa paggawa ng mga proyekto. Sabi ko na ito pala yung perang pinag-ipunan mo. Galing sa paglilimos ng talento ha. Nangaasar na sabi ni Nestor, sabay kuha sa pera. Kuya, wag mo namang kunin yan. Pinaghirapan ko yan. Pagsusumamo ni Lorenzo, pero hindi nakinig si Nestor. Biglang sumiklab ang galit ni Mang Tonyo. Hindi niya napigilan ang sarili at mabilis na sinapak si Nestor sa mukha. Bumagsak ito sa sahig. Bit-bit pa rin ang pera ni Lorenzo. Walang hiya ka. Pwede mong maliitin kami ng nanay mo. Pero wag na wag mong gagalawin si Lorenzo.
Siya lang ang hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa pamilyang to. Gulat na gulat si Nestor habang dumudugo ang labi. Ngunit mabilis itong bumangon. Hawak pa rin ang pera. Mabilis na kinuha ni Mang Tonyo ang mga perang hawak ni Nestor, ang ipon ni Lorenzo at ang 10,000 mula kay Aling Rosa. Matigas ang boses ni Mang Tonyo nang magsalita. Lumayas ka na dito, Nestor. Hindi na ikaw ang anak na nakilala ko. Lumayas ka at huwag na huwag ka nang babalik. Kapag bumalik ka, susumbong kita sa mga pulis. Tahimik si Nestor. Nakatingin sa kanyang ama, punong-puno ng galit. Tumalikod ito at walang paalam na lumabas ng bahay. Naiwan ang pamilya ni Lorenzo sa gitna ng bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nilang ginawa nila ang tama. Si Lorenzo ay pinagtibay ng gabing iyon. Alam niyang hindi siya bibiguin ng kanyang pamilya. At kahit gaano kahirap ang kanilang sitwasyon, hindi siya papayagang malihis ng landas tulad ng kanyang kuya. Pagdating ng huling taon ni Lorenzo sa high school, mas lumawak ang kanyang mundo sa eskwelahan. Sumasali na siya sa mga poster making contest at kadalasang nananalo. Kapag may premyo, hindi niya ito itinatago para sa sarili. Ibinibigay niya sa kanyang mga magulang bilang tulong sa maliit nilang kita. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, nagagawa pa rin niyang maging masaya sa mga kaibigang nakilala niya sa eskwela. Ngunit sa taong ito rin dumating ang isang malaking pagsubok. Ang kanilang guro sa isa sa mga major subjects, si Ma'am Estrella. Kilalang kilala si Ma'am Estrella sa buong eskwelahan dahil sa kanyang mataray at striktong ugali. Isa rin itong guro na palaging may binibentang produkto, mga pabango, lotion at kung ano-ano pa na inaasahan niyang bibilhin ng kanyang mga estudyante. Madalas na pinapabura ni Ma'am Estrella ang mga bumibili mula sa kanya at sinisino ang mga hindi. Si Lorenzo, dahil sa kanilang kalagayan, ay hindi kailanman nakabili ng kahit anong binibenta ng guro. Hindi rin niya ito pinansin, sapagkat mas mahalaga sa kanya ang pag-aaral kaysa sa pakikisama sa ganoong paraan. Ngunit dahil dito, siya ang isa sa mga naging target ng iritasyon ni Ma'am Estrella. Isang araw sa klase, abala si Ma'am Estrella sa pagtuturo. Ngunit halatang hindi ito masigasig sa paliwanag. Nang magtanong siya tungkol sa lesson, halos hindi nakasagot ang karamihan ng estudyante. Lorenzo, bigla nitong sigaw. Nagulat si Lorenzo, ngunit mabilis niyang sinagot ang tanong ng guro. Tama ang kanyang sagot, ngunit imbis na puriin siya, malisyosong ngumiti si Ma'am Estrella. Ah, ganun ba? Paano naman ipapaliwanag ang mas malalim na konsepto ng kasunod niyan? Alam mo ba kung paano ginagamit ito sa tunay na buhay? Tanong nito nang may tonong tila nanunukso. Alam ni Lorenzo na mas mahirap ang tanong, pero sinikap niyang sagutin ito. Napalunok siya bago magsalita. Ma'am, ang pagkakaintindi ko po ay... Ngunit bago siya matapos, pinutol na siya ni Ma'am Estrella. Hindi ka sigurado, Lorenzo. Kita mo? Kaya hindi ka nagtatagumpay kasi hindi ka nag-aaral ng mabuti. Puro ka lang drawing. Wala kang sustansya sa utak. Malakas nitong sabi na siyang narinig ng buong klase. Tumawa ang ibang estudyante, habang ang iba ay tahimik lang at halata ang pagkabahala. Ramdam ni Lorenzo ang bigat ng mga salita ni Ma'am Estrella. Hindi siya sanay na ipinapahiya sa harap ng kanyang mga kaklase, lalo na at alam niyang pinag-iigihan niya ang kanyang pag-aaral. Pero ma'am, sinasagot ko naman po ng maayos. Paano mo masasabing maayos? Kung bumibili ka lang sana ng mga produkto ko, baka mas natuto ka. Sabat ni Ma'am Estrella, hindi pa rin bumibidaw sa pandidiin kay Lorenzo. Tahimik na lang si Lorenzo. Alam niyang wala siyang magagawa sa pagkakataong iyon. Hindi niya kayang bumili ng kahit anong produkto mula sa guro. At alam niyang hindi ito magbabago ng ugali. Ngunit sa loob-loob niya, nagtanim siya ng determinasyon. Hindi niya hahayaang sirain ni Ma'am Estrella ang kanyang pagpapahalaga sa edukasyon. Sa bawat recitation, tila ba sinadya ng guro na laging si Lorenzo ang tinatarget ng mahihirap na tanong. Kung minsan, nasasagot niya ng tama. Pero lalong binibigyan siya ng mas malalim at komplikadong follow-up questions ni Ma'am Estrella. At kapag hindi na masagot ni Lorenzo, hindi mapipigilan ng guro ang paghiyaw ng mga katagang puno ng pagmamaliit. Kita nyo na, mahina talaga to.
Kaya huwag kayong maging tulad ni Lorenzo. Hindi sapat na marunong mag-drawing. Dapat may utak din. Dapat matalino. Sambit ni Ma'am Estrella na tila ba sinisiraan si Lorenzo sa harap ng buong klase. Habang tumatagal, mas lalo lamang nagpupursige si Lorenzo na ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi niya hinayaan na ang mga mapanirang salita ng guro ang magtakda ng kanyang kapalaran. Alam niyang kaya niyang magtagumpay, kahit pa napakahirap ng kanilang buhay at napakalupit ng kanilang guro. Nang inanunsyo ni Ma'am Estrella ang tungkol sa gaganaping field trip, agad na naramdaman ni Lorenzo ang bigat sa kanyang dibdib. 1,000 ang kailangan para makasama at alam niyang hindi kaya ng kanilang pamilya na ibigay ang ganoong halaga. Nakikinig siya habang masaya ang kanyang mga kaklase, excited na magtaas ng kamay, sabik na makasama. Ngunit nang dumating ang oras na tinanong ni Ma'am Estrella kung sino ang hindi makakasama, si Lorenzo lang ang nagtaas ng kamay. Nako, Lorenzo, ikaw na naman. Huling taon mo na sa high school tapos hindi ka pa sasama. 1,000 lang naman. Hindi mo kayang bayaran. Grabe naman, mas mahirap ka pa sa daga. Mapanlait na sabi ni Ma'am Estrella, habang pinapagitnaan ng tingin ng buong klase si Lorenzo. Halos hindi makatingin si Lorenzo sa kanyang mga kaklase. Ramdam niya ang pagkapahiya habang pinapagalitan siya ni Ma'am Estrella. Bakit hindi ka nalang manghiram sa mga kaibigan mo? O baka naman wala kang kayang utangan dahil kilala nila na wala kang may babayad. Nakakaawa ka naman. Dugtong pa ng guro, sabay irap at mabilis na lumabas ng silid. Halatang iritado. Tahimik ang klase nang umalis si Ma'am Estrella. Ngunit agad na nilapitan si Lorenzo ng ilan niyang mga kaklase. Huwag mo masyadong dibdibin, Lorenzo. Hindi mo kasalanan na hindi mo kayang sumama. Sabi ni Jenny, isa sa kanyang mga kaklase. Salamat. Mahina, ngunit sinserong sagot ni Lorenzo. Kahit pa pinahiya siya, ramdam niya ang suporta ng ilang mga kaklase. Gayunpaman, hindi mapawi ang bigat ng pangyayari. Alam niya na 1,000 piso ay 5 araw na sahod ng kanyang ama bilang jeepney driver. Para kay Lorenzo, hindi makatwira na ipilit ang bagay na hindi kaya ng kanilang pamilya. Pagdating sa bahay, ibinuhos ni Lorenzo ang kanyang sama ng loob sa kanyang mga magulang. Nay, tay, pinahiya ako ni Ma'am Estrella kanina. Sinabi niyang hindi ako pwedeng hindi sumama sa field trip kasi required daw. Malungkot niyang kwento. Nainis si Mang Tonyo habang pinapakinggan ang kwento ng anak. Anong klaseng guro yan? Pera-pera lang bang tinitingnan? Wala na bang malasakit sa estudyante? Si Aling Rosa naman ay tahimik na tumingin kay Lorenzo. Tila may malalim na iniisip. Anak, gusto mo ba talaga sumama sa field trip? Tanong nito. Tumango si Lorenzo, ngunit alam niyang hindi iyon makatotohanan. Oo, Nay, pero hindi ko na kayo gusto pang pahirapan. Alam ko kung gaano kahirap ang pera ngayon. Tumayo si Aling Rosa at tinakbayan si Lorenzo. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan. Hindi ko hayaang mapahiya ka. Sa mga araw na sumunod, nakita ni Lorenzo kung paano nagsikap ang kanyang ina. Halos hindi na natutulog si Aling Rosa, naglalaban ng doble sa mga suki at nagtatanong kung may mahihiraman ng pera. Pero kahit gaano pa ito nagsusumikap, alam ni Lorenzo na hindi sapat. Nay, tama na po. Huwag na kayong mag-abala. Ayos lang po ako. Sabi ni Lorenzo isang gabi habang nakikita niyang pagod na pagod ang kanyang ina. Ayaw ko na pong madagdagan pa ang problema natin. Bumuntong hininga si Aling Rosa. Malungkot ngunit tinanggap ang desisyon ni Lorenzo. Kung yan ang gusto mo, anak, naiintindihan ko. Pero tandaan mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Dumating ang araw ng field trip at habang ang kanyang mga kaklase ay masayang nagsasama-sama, si Lorenzo ay naglakad patungo sa walang laman na classroom. Alam niyang dapat ay may klase pa rin. Pero nang dumating siya, isa sa mga staff ng eskwelahan ang nagsabi. Lorenzo, sumama na rin si Ma'am Estrella sa field trip. Wala nang klase ngayon. Tumambay ka na lang muna rito kung gusto mo. Walang kahit anong pagtuturo o pangako mula sa guro. Pinabayaan na lang siya. Pero imbis na malungkot,
naramdaman ni Lorenzo ang isang bagong sigla sa loob niya. Hindi niya hahayaan na ang araw na ito ay masayang. Sa halip, ginugol niya ang libreng oras na ito sa pag-aasikaso ng mga papeles at requirements para sa scholarship na matagal na niyang iniisip. Gusto niyang mag-aral sa kolehiyo, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Alam niya na ito ang magiging daan upang ibangon sila mula sa hirap. Sa kanyang isipan, nabuo ang plano. Hindi pa niya ito sinasabi sa kanyang mga magulang. Gusto niyang sorpresahin sila kapag nakuha na niya ang scholarship. At sa bawat papel na pinupunan niya, sa bawat detalye na inaasikaso niya, nararamdaman niya ang kanyang pangarap na unti-unting nagiging abot kamay. Higit sa lahat, alam niya na hindi pera o katayuan ang magtatakda ng kanyang kapalaran, kundi ang sipag at determinasyon na dala-dala niya sa bawat araw. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang field trip, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga kaklase ni Lorenzo ang mga nangyari. Masaya silang nagkikwentuhan tungkol sa mga exciting na karanasan, ang mga bagong lugar na kanilang nakita, mga adventure na naranasan, at mga masasayang sandali kasama ang kanilang mga kaibigan. Si Lorenzo, kahit hindi nakasama, ay nakangiti lamang at tahimik na nakikinig sa kanilang kwento. Alam niyang hindi siya makaka-relate, ngunit hindi rin siya nagpapa-apekto. Sa kanyang isipan, mas mahalaga ang mga bagay na kanyang pinagtutuunan ng pansin, ang kanyang pag-aaral at ang mga hakbang na kailangan para sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang panahon ng final exam. Isang araw, bago magsimula ang klase, tinanong siya ni Ma'am Estrella sa harapan ng kanilang klase. Lorenzo, magpapatuloy ka ba sa kolehiyo o hanggang dito na lang ang kaya mo? Nag-atubili si Lorenzo sa sagot. Hindi ko pa po sigurado, ma'am eh. Sabi niya, bagamat sa loob-loob niya ay alam niya na ang plano. Ayaw niya pang sabihin dahil gusto niyang manatiling pribado ang kanyang mga balak. Ngumisi si Ma'am Estrella. Tila ba naghahanap ng pagkakataong ipahiya muli si Lorenzo. Alam mo, Lorenzo, may bakanting posisyon bilang janitor dito sa eskwela. Kung gusto mo, mag-apply ka na lang. Mukhang bagay naman sa'yo. Sambit nito nang may pang-iinsulto. Tumahimik ang klase at ramdam ni Lorenzo ang mga titig ng kanyang mga kaklase. Ngunit imbis na magalit o mapahiya, isang malumanay ng ngiti lamang ang isinukli niya. Alam niyang hindi magtatagal ang ganoong pangmamaliit dahil may nakahanda na siyang landas para sa kanyang kinabukasan. Dumating ang araw ng graduation. Nakapagtapos si Lorenzo ng may karangalan. At kahit simple lang ang kanilang selebrasyon, ramdam ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Sa isang maliit na salo-salo, sinabi ni Lorenzo sa kanyang mga magulang ang matagal na niyang planong inililihim. Nay, Tay, gusto kong pong sabihin na nakakuha po ako ng scholarship para sa kolehiyo. Mahinahong sambit ni Lorenzo habang nangingilid ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Napahinto si Aling Rosa. Hindi makapaniwala sa narinig. Anak, totoo ba yan? Tanong niya, halatang napuno ng tuwa. Oo po, Nay. Sapat po ang scholarship para sa mga gastusin ko sa eskwela. Pamasahe, pangmatrikula, pati na rin mga gamit ko. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Niyakap siya ng kanyang ama at may mga luhang tumulo sa mata ni Mang Tonyo. Lorenzo, anak, alam kong hindi biro ang pinagdaanan mo. Napakabait mo at napakasipag. Pinagpapasalamat namin ng nanay mo ang lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Masaya ang buong pamilya. Ramdam nilang ang tagumpay ni Lorenzo ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Pakiramdam nila, ito na ang unang hakbang patungo sa pag-angat ng kanilang buhay. Isang pangarap na matagal na nilang inaasam. Sa gabing iyon, naglaho ang lahat ng sakit at panghiya ng kanilang naranasan. Sa bawat ngiti at yakap, alam ni Lorenzo na tama ang direksyong tinatahak niya at hindi na siya muling babalik sa hirap ng nakaraan. Nang magsimula si Lorenzo sa kanyang unang trabaho bilang isang assistant ng isang veteranong architect, ramdam niya agad ang kaba at excitement. Naging malaking biyaya sa kanya ang pagkakaroon ng mabait at matulungin na mentor, si Architect Reyes.
nakilala sa kanyang karanasan at galing sa larangan, ay hindi nagdamot ng kaalaman. Lorenzo, sa trabahong ito, hindi lang ang ganda ng disenyo ang importante. Dapat, matututunan mo ring pakinggan ng kliyente. Dahil sa huli, para sa kanila ang bawat gusaling ginagawa natin. Madalas niyang payo habang nagpapakita ng iba't ibang plano at proyekto. Sumagot si Lorenzo, puno ng pagpapasalamat. Maraming salamat po, sir. Sobrang dami ko pong natutunan sa inyo. Masipag si Lorenzo at maagang natutunan ang mga dapat gawin. Minsan, makikitang abala siya sa pag-aayos ng mga plano, habang masusing tinutukoy ang mga detalye na itinuro ni Architect Reyes. Dahil sa kanyang sipag, napansin ng opisina ang kanyang dedikasyon. Hindi nagtagal, unti-unti nang nagiging malaki ang papel na ginagampanan ni Lorenzo sa mga proyekto ng kumpanya. Dahil sa kasipagan ni Lorenzo, nagsimulang gumanda ang estado ng kanilang buhay. Nababayaran na nila ang kanilang mga utang na dati ay nagpapabigat sa kanilang araw-araw. Nay, tay, bayad na po lahat ng utang natin. Balita ni Lorenzo isang gabi habang sila'y naghahapunan. Napaluha si Aling Rosa. Anak, hindi ko inaakala na makakabayad tayo ng ganito kabilis. Sobrang laki ng naitulong mo. Sa wakas, makakahinga na rin tayo ng maluwag. Sabi naman ni Mang Tonyo, halatang maligaya. Napaayos din nila ang kanilang bahay. Mula sa dating bahay na yari sa yero at kahoy, na ipagawa na nila ito ng mas maayos na dingding at bubong. Hindi na sila kailangan mag-alala tuwing umuulan. Ang ganda ng bahay natin, Lorenzo. Parang panaginip. Sabi ni Aling Rosa habang masayang tumitingin sa bagong pinturang dingding. Hindi lang doon natapos ang mga biyaya. Nakapagpatayo si Lorenzo ng maliit na tindahan para sa kanyang ina. Nay, ito po ang puhunan. Ngayon, hindi nyo na kailangan maglaba araw-araw. Sabi ni Lorenzo habang iniabot ang isang sobre ng pera kay Aling Rosa. Salamat talaga, anak. Sobrang laking tulong nito. Mas mababantayan ko na rin ang bahay habang nagtitinda. Sagot ng kanyang ina na bakas ang saya sa mukha. At isang simpleng bagay na dati ay pangarap lamang nila, ang pagkakaroon ng telebisyon, ay natupad na rin. Dati, sinisilip lamang ni Lorenzo ang mga palabas mula sa bintana ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, may sarili na silang telebisyon sa sala. Tay, ito na po ang bago nating TV. Baka kapanood na po tayo ng maayos. Masayang sabi ni Lorenzo habang itinatayo ang telebisyon. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Lorenzo. Alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan at hindi siya tumigil sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mataas na pangarap. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang buong pamilya. Isang hapon, pag-uwi ni Lorenzo mula sa trabaho, napansin niyang tahimik at tensyonado ang loob ng kanilang bahay. Ramdam niya agad na may kakaibang nangyari. Nay, tay, may problema po ba? Tanong niya habang binababa ang kanyang bag. Lumapit si Aling Rosa, halatang namumugto ang mga mata. Anak, si Nestor. Mahinang sabi nito na tila nagdadalawang isip. Nagulat si Lorenzo. Si kuya? Bumalik na naman ba siya? Umiling si Aling Rosa. Humihikbi. Anak, patay na ang kuya mo. Nabaril daw siya sa isang operasyon laban sa droga. Hindi na siya nakaligtas. Napatigil si Lorenzo. Tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Bagamat matagal na silang walang balita kay Nestor, hindi niya akalaing ito ang magiging wakas ng kanyang kuya. Bagamat puno ng problema ang iniwan ni Nestor sa kanilang pamilya, hindi nawawala ang katotohanang kadugo pa rin nila ito. Dumating ang araw ng burol, at kahit matagal nang wala si Nestor sa kanilang buhay, bumalik lahat ng alaala. Mga panahon noong magkakasama pa sila sa iisang bubong, bago siya naligaw ng landas. Tahimik lamang si Lorenzo, nakaupo sa tabi ng kabaong. Iniisip ang mga bagay na pwedeng nangyari kung iba ang naging landas ng kapatid. Kuya,
Sana nakita mo pang pagbabago sa buhay natin. Sana hindi na ganito ang nangyari. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang larawan ni Nestor. Matapos ang libing, dahan-dahang bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Dumaan ang mga taon at sa gitna ng kanyang patuloy na tagumpay sa trabaho, may isang bagong kabanata na pumasok sa buhay ni Lorenzo. Isang araw, sa kanyang opisina, nakilala niya si Tricia, isang kliyente na nagpagawa ng bahay kasama ang kanyang pamilya. Naging masaya ang kanilang pag-uusap. Dahil maliban sa pagiging nurse, may kabaitan at katalinuhan si Tricia na agad na nagustuhan ni Lorenzo. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Madalas silang magkita at bawat oras na magkasama sila, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Alam mo Lorenzo, ikaw ang unang taong nakilala ko na talagang nakikinig. Sabi ni Tricia, isang gabi habang nagkikwentuhan sila. Iba ka sa lahat ng mga nakilala ko. Ngumiti si Lorenzo sabay sabing, Tricia, ikaw din ang dahilan kung bakit mas ginaganahan ako magtrabaho at magplano para sa kinabukasan. Hindi nagtagal, naging opisyal silang magkasintahan. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. At hindi nagtagal, nagdesisyon silang magpakasal. Isang simple, ngunit napakasayang kasalan ang naganap. Dumalo ang kanilang mga pamilya at kaibigan. At si Lorenzo, habang nakatingin kay Tricia sa altar, ay muling napagtanto kung gaano kaswerte siya sa buhay. Mula sa isang batang nangarap lamang, ngayon ay may sarili na siyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Lorenzo ang saya ng pagiging asawa at alam niyang kasama si Tricia sa bawat hakbang ng kanyang bagong yugto sa buhay. Lumipas ang mga taon at naging ganap na matagumpay si Lorenzo sa larangan ng arkitektura. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, at patuloy na namayagpag ang kanyang karera. Kabilang na siya ngayon sa mga pinakahinahangaang arkitektura sa bansa at marami rin siyang proyekto sa ibang bansa. Bagamat abala, laging inuuna ni Lorenzo ang kanyang pamilya, lalo na ang mga anak niyang pinagmumulan ng kanyang inspirasyon. Isang hapon, umuwi ang kanyang anak na si Mia. Umiiyak. Agad siyang lumapit kay Lorenzo. Nakararating lang din mula sa opisina. Papa, hikbi ni Mia. Pinagalitan po ako ni Ma'am dahil bulol ako sa letrang S. Sabi niya, hindi daw ako marunong magsalita na maayos. Nagulat si Lorenzo sa narinig at ramdam niya ang paghapdi ng puso para sa kanyang anak. Anak, huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin si Ma'am bukas. Sabi ni Lorenzo habang yakap-yakap si Mia. Alam niyang hindi tama ang ginawa ng guro at muling bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang karanasan noon kay Ma'am Estrella. Kinabukasan, agad sinugod ni Lorenzo ang eskwelahan. Pormal siyang nagreklamo tungkol sa naging asal ng guro sa anak. Walang bata ang dapat mapahiya dahil sa ganitong bagay. Karapatan ng anak ko ang tamang pagtrato. Mariing sabi ni Lorenzo sa harap ng prinsipal at ng guro. Kalaunan, matapos ang masusing investigasyon, nasisante ang guro. Nakahinga ng maluwag si Lorenzo at muli niyang niyakap si Mia. Wala nang mga api sa'yo anak. Nandito lang si Papa. Sa mga gabing iyon, hindi maiwasang balikan ni Lorenzo ang kanyang mga karanasan noong high school. Naalala niya ang bawat oras na pinapahiya siya ni Ma'am Estrella sa harap ng klase. Dala ang determinasyon na ipakita ang kanyang tagumpay, naisipan niyang bumalik sa eskwelahan kung saan siya nag-aral. Gusto niyang makita ang mga dati niyang guro at lalo na si Ma'am Estrella, na minsan nagdulot ng kirot sa kanyang pagkatao, ngunit nagsilbing inspirasyon upang magpursige. Nang araw ng kanyang pagbisita, agad siyang nakilala ng mga dati niyang guro. Lorenzo, hindi ka namin makakalimutan. Bati ng isa sa mga guro habang nakangiti. Napakalayo na ng narating mo. Sobrang proud kami sa'yo. Salamat po, ma'am. Tugon ni Lorenzo, puno ng pasasalamat sa mga naging mabubuting guro niya. Marami silang nagkwentuhan tungkol sa mga pagbabago sa eskwelahan at sa mga naging buhay ng iba pa niyang kaklase. Habang naglalakad siya sa pasilyo, biglang nakita niya si Ma'am Estrella.
naglalakad na parang walang pakialam. Napansin siya nito at bahagyang nagulat, pero hindi nagpakita ng emosyon maliban sa kilalang sungit. Lorenzo, malamig na bati ni Ma'am Estrella. Hindi ko akalaing babalik ka rito. Ngumiti si Lorenzo, ngunit sa kanyang loob ay may bahagyang tensyon. Ma'am, bumalik ako para magpasalamat sa lahat ng naranasan ko dito. Nakatulong po yun sa akin. Ngumuso si Ma'am Estrella at tumingin ng malalim. Nagpapakitang gilas ka na naman. Kung gusto mo lang magyabang, pwede mo nang itigil yan. Hindi niya tinatago ang inis, tila ba hindi pa rin siya natututo mula sa nakaraan. Tinapik ni Lorenzo ang kanyang balikat. Wala po akong balak magyabang, ma'am. Maraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay ko. At hindi ko kinakalimutan kung saan ako nanggaling. Habang nag-uusap ang mga guro, napag-alaman ni Lorenzo na may naka-schedule na field trip sa kanilang eskwelahan. Pero may mga estudyanteng hindi makakasama dahil hindi nila kayang bayaran ng mga tiket. Agad siyang nagtanong, "Saan po ang field trip?" Sabi nila sa isang bagong resort na sikat ngayon. Marami pa sa mga bata ang hindi makakasama. Sabi ng isa sa mga guro. Napaisip si Lorenzo. Gaano po kalaki ang gastos para sa mga hindi makakasama? Mahigit 300,000 ang kakailanganin para sa mga estudyanteng hindi nakakabayad. Sagot ng guro, tila nahihiyang banggitin ang halaga. Napangiti si Lorenzo. Ako na po ang bahala sa kanila. Gusto kong bayaran ang lahat ng tiket ng mga estudyanteng hindi makakasama. Nagulat ang mga guro. Hindi makapaniwala sa kanyang alok. Lorenzo, 300,000 yan. Sigurado ka ba? Tanong ng isa, hindi makapaniwala. Ngumiti si Lorenzo. Oo, ma'am. Gusto ko nang bumawi sa eskwelahan nito. Malaki ang utang na loob ko dito at gusto kong makatulong. Agad kumalat ang balita tungkol sa kabutihan ni Lorenzo at nalaman ito ni Ma'am Estrella. Papakitang gilas lang yon. Tsak ko, kahit gaano kasakit sa bulsa niya, ginawa lang niya yan para magyabang. Asar na sabi ni Ma'am Estrella sa ibang guro. Dumating ang araw na field trip at nang makarating ang mga estudyante sa resort, laking gulat ni Ma'am Estrella nang makita si Lorenzo doon. Lumapit ito sa kanya, nagtatanong, Lorenzo, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Lorenzo at nagpakita ng papeles. Ma'am, pamilyar ako sa lugar na to. Isa po ako sa mga nagdisenyo ng resort na to. Namutla si Ma'am Estrella sa narinig. Tila natulala sa bigat ng katotohanang ngayon ay isa na sa mga kilalang arkitekto sa bansa ang dati niyang estudyanteng minamaliit. Ikaw ang nagdisenyo ng lugar na to? Tumango si Lorenzo. May konting lungkot sa mata habang nakatingin kay Ma'am Estrella. Opo, ma'am. Salamat po sa mga aral noon. Kahit na mahirap, tinulungan niyo po akong maging mas matatag. Hindi na nakapagsalita si Ma'am Estrella. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at hindi na nagawang tumingin pa kay Lorenzo. Sa kanyang isipan, alam niyang malaki ang pagkakamaling ginawa niya noon. Ang kanyang pamamahiya at pagmamalupit sa kanyang mga naging estudyante ay muling bumalik sa kanyang isipan. At ngayon, heto si Lorenzo, isang matagumpay na arkitekto na nagpatunay na kahit ang pinakamalupit na pagsubok ay kayang lampasan ng determinasyon at sipag. Matapos ang pangyayari sa field trip, naramdaman ni Lorenzo ang kagaanan ng kanyang loob. Natila ba nabunutan siya ng isang mabigat na tanikala. Ang bigat ng mga alaala mula sa kanyang kabataan, ang mga panlalait, pangmamaliit, at sakit na naranasan niya noon ay unti-unting naglaho. Para bang sa pagkakataong iyon, tuluyan na niyang napatawad ang kanyang nakaraan at lalo niyang naramdaman ang kalayaan mula sa mga pighating dala ng mga dating pang-aalipusta. Sa kasalukuyan, masaya si Lorenzo sa kanyang buhay, kasama ang kanyang asawang si Tricia at ang kanilang 2 anak. Madalas silang magbakasyon sa iba't ibang lugar. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa veranda ng isang beach resort, hinabol ng kanilang mga anak si Lorenzo para sumali sa paglalaro ng buhangin. Papa, halika, magtayo tayo ng malaking kastilyo sa buhangin.
Sigaw ng kanilang panganay na si Mia na masaya at puno ng enerhiya. Ngumiti si Lorenzo at tumayo mula sa kanyang upuan. Sabay sabing, "Sige anak, tara. Gagawin natin ang pinakamagandang kastilyo dito." Kasama si Trisha, nagtawanan silang mag-anak habang tinatamasa ang sariwang hangin ng dagat. Walang iniisip na alalahanin sa mundo. Hindi na problema ni Lorenzo ang pera. Mula sa panahon na halos hindi sila makabili ng mga pangangailangan, ngayon ay nakakapagbakasyon sila kahit kailan nila gusto. Natutunan ni Lorenzo na hindi kayamanan ang tunay na halaga ng buhay, kundi ang oras at kaligayahan kasama ang mga mahal sa buhay. Bago pa man tayo magtagumpay, mahalaga ang marunong tayong magsaya kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Madalas niyang paalala kay Trisha tuwing nag-uusap sila tungkol sa kanilang buhay. Sa kanilang tahanan, tahimik at payapa ang kanilang pamumuhay. Natapos na nilang bayaran ang lahat ng utang. Naipagawa na ang kanilang lumang bahay at nabigyan niya ng tindahan si Aling Rosa. Si Mang Tonyo, na noon ay palaging pagod mula sa pag-jeepney, ay masaya nang tumutulong sa tindahan. "Lorenzo, salamat talaga anak ha. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito kagaan ang buhay natin." Sabi ni Mang Tonyo, isang gabi habang nakaupo sila sa kanilang malawak na bakuran. "Mahalaga po kayo sa akin, Tay. Lahat ng to, utang ko sa inyong dalawa ni Nanay." Sagot ni Lorenzo habang tumutulong mag-ayos ng mga paninda. Nakatayo si Lorenzo sa harap ng bahay nila, pinagmamasdan ang resulta ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Noon, tanging pangarap lamang ang ganitong uri ng buhay. Ngunit ngayon, hindi lamang niya natupad ang kanyang mga pangarap. Nagawa rin niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa bawat proyekto na kanyang tinatapos, lalo pang tumataas ang respeto sa kanya ng mga tao sa paligid. Mula sa mga kliyente hanggang sa kanyang mga kasamahan, alam ng lahat kung gaano kahusay at kasipag si Lorenzo. "Isa ka sa mga pinakamahusay na arkitekto na nakatrabaho namin, Lorenzo." Sabi ng isang kliyente, matapos ang matagumpay na pagpapasinaya ng isang bagong gusali. Kitang-kita ang pagiging satisfied nito sa naging trabaho nila Lorenzo. "Salamat po. Pinaghirapan namin talaga to. Pero alam ko na hindi ko to magagawa ng mag-isa." Tugon ni Lorenzo. Laging binibigyan ng credit ang kanyang team at mga kasamahan. Sa mga panahon ng pagsubok, naaalala ni Lorenzo kung paano siya bumangon mula sa kahirapan at kung paanong ang bawat hamon ay nagturo sa kanya ng mahalagang leksyon. Na kahit gaano kahirap ang buhay, ang determinasyon at paniniwala sa sarili ay ang susi upang magtagumpay. Sa wakas, nakamtan na niya ang kanyang pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ang buhay na ito ni Lorenzo ay ang patunay na sa ating buhay ay hindi maiiwasan ng mga hamon at pagsubok. Minsan, may mga taong magmamalupit at magpapahiya sa atin. Ngunit, hindi natin dapat hayaan ng mga ito na pigilan tayo. Sa halip, gawin natin silang inspirasyon upang patuloy na magsikap at magtagumpay. Hindi sukatan ng tagumpay ang mga material na bagay, kundi ang kaligayahang dulot ng oras at pagmamahal sa ating pamilya. Si Lorenzo ay isang halimbawa ng taong lumaban, bumangon, at sa huli, naging matagumpay sa sarili niyang paraan. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay.